Kahit pinayagang makalipad palabas ng bansa si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, mahigpit pa rin siyang minomonitor ayon sa Department of Justice. Si Margot Gonzalez sa report. Muling iginiit ng Department of Justice o DOJ na nakalipad ng Amerika si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan dahil wala itong kinakaharap na kaso at hold departure order mula sa korte. Ayon sa DOJ, hindi saklaw ng Immigration Lookout Bulletin Order na harangin at pigilan si Bunoan na makalabas ng bansa dahil nanatili sa kanya ang karapatan na makapagbiyahe. Wala din daw obligasyon si Bunoan na magpaalam sa DOJ kaugnay ng kanyang pag-alis. Matatandaan na inilagay si Bunoan sa Travel Watch Order sa gitna ng investigasyon sa anomalya sa flood control. Batay sa reporting ng BI sa DOJ, lumipad si Bunoan sa Amerika para samahan ang kanyang asawa na isa sa ilalim sa isang medical procedure. Hindi po kailangan magpaalam sa amin dahil constitutional right po nila to travel. Ang nagiging paalam na lang is kapag dating nila sa airport or sa immigration section of the airport before they do depart, kapag nakalista sila, i-report sila sa amin. So kumbaga yun na po yung paalam. Yun yung kahaganan ng paalam na gagawin ng authorities and nila. But is it, if you were to ask me, if the question is that kailangan ba nila magsabi muna sa amin bago sila kunwari bumili ng ticket, bago sila pumunta ng airport, hindi na po. Kasi again, everyone has that inherent right and constitutional right to travel. Pagtitiyak naman ng DOJ kahit nasa ibang bansa si Bunoan ay bantay sarado nila ang dating kalihim. Agad daw may papaalam sa DOJ sa pamamagitan ng BI ang mga galaw nito. There is real-time monitoring and reporting of all his movement. So bantay sarado po na kagawaran ng katarungan at ng gobyerno ang bawat galaw ni Mr. Bunoan. So kunwari galing po Estados Unidos, lumipad siya ng ibang bansa, or may movement siya within the United States, necessarily tatatakan po yung passport niya. Diba? Ang pasaporte niya magkakamarka. At dahil po doon, may real-time monitoring through the Bureau of Immigration to the DOJ. Pati sa report, magtatagal si Bunoan sa Amerika hanggang December 17. Sakalit naman hindi na ito babalik sa Pilipinas, ang Amerika na magpapasya hinggil sa kanyang visa. Goes into the limitations of his visa. So depende na po yan kung hanggang saan yung term of his stay in the United States as prescribed or stated in the visa. And then because he is in the United States, ang Estados Unidos po ang may hawak or authority over his stay there. Ayon pa sa DOJ, maliban kay Bunoan, ay wala pa namang ibang personalidad na nasa saklaw ng ILBO ang nakaalis ng Pilipinas. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahan Margot Gonzalez, SMN9 News.